Sa nakaraang episode ng Tara Siquijor ay tumawid tayo mula sa isa ng Panay papunta sa Isla ng Negros, kung saan ay muntikan pa tayong di makatawid dulot ng isang problema. Pinuntahan din natin ang isa sa mga kapehan na nasa itaas ng bundok sa lungsod ng Bago, kung saan nakita natin ang magagandang tanawin at ang paglubog ng araw. Sa panibagong episode ng serye na ito ay tara at samahan nyo kaming puntahan ang lungsod ng Dumaguete at tumawid papunta sa Isla ng Siquijor. Nasa alas 5:30 ng umaga ng Abril 22 nang kami ay magsimulang bumiyahe. Sinadya naming mapaaga sa pagbiyahe sa kadahilan ng maiwasan ng maraming sasakyan o pagka-traffic at makaabot sa mas maagang trip ng barko. Isa pa ay nasa higit kumulang 5 oras ang aming pagbiyahe ayon sa Google Maps. Ngunit nasa ilang kilometro pa lang kami ng aming biyahe nang kami ay maligaw. Alam ko tari. Balik? Ha? Okay. Kita? Oo. Di namin pwedeng palampasin kung ano ang nakikita ng aming mga mata
Kaya kami ay nagpasyang huminto at magpahinga ng saglit habang tinatanaw ang ganda ng tanawin. Sabay na rin ang pagkuha ng mga litrato para sa mga oras na amin itong mababalik tanaw. Di nagtagal, kami na rin ay nagpatuloy sa aming pagbiyahe. Sa nadaanan namin ito, kami ay namangha sa naglalakihang bato na nagkalat sa lugar. Kami na rin ay napaisip na maaaring ang mga bato na ito ay dala ng lahar sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. O ito'y natural na nasa lugar simula't sa umpisa. Pero kahit ano man ang rason, ay talagang nakakamangha makita ang mga naglalakihang mga bato. Sabayan mo pa ng ganda ng Bulkang Kanlaon na matatanaw mo mula dito. Hi guys. Coffee guys. Say patulugan. Habang nasa biyahe ay napansin ko na parang umiidlip si Tali. Kaya't napagdesisyonan namin na huminto sa 7-Eleven at magkape at makapagpahinga bago tuluyang dumiretso sa lungsod ng Dumaguete. Ayon sa maps ay nasa kalahati pa lang kami ng aming destinasyon at nasa 120 kilometro pa ang aming tatahakin. Medyo malayo ang ruta na pinili namin para maiba naman. Nagsimula kami sa lungsod ng Bago hanggang sa Vallehermoso at pababa sa lungsod ng Dumaguete. Nasa 5 oras at 247 kilometro ang kabuuan ng aming biyahe. Hey guys, gising na ako. We're ready to go.
Kita kami sa vlog. Diretol? Right. Mukha ko din ticket dia. Samay dire. Mukha ko din ticket. Ano? Mukha ko din ticket. Sa wakas at nakarating na din. So bago po pumunta sa port mismo ng barko ay kailangan po muna na bumili ng ticket dito sa kanilang mismong office. Sa mga nagbabalak pumunta ng Siquijor, ito po ang schedule ng mga biyahe. 5 AM po ang first trip at 6 PM naman po yung last trip. Pwede ka din po magpa-reserve ng booking kung ikaw ay nagnanais na mapadali ang iyong proseso. I-pause na lang po ang video para makita nyo ang mga numero na dapat nyong kontakin. At ito naman po ang mga rates ng pamasahe depende sa iyong sasakyan. Paano na lang? Pwede ko balo? Ay base, tal. Ayo. Dali. Oh. Saan ba yung entrance? Sir, asan po yung entrance ng port? Ha? Asan yung entrance ng port? Papuntang port na? Oo. Sulod na? Oo. Dali. Dito na. Haliko dito. Na-welcome dito. Oo. Thank you. Oh my god, so busy tayo. Hmm? Kapapawa kay dia, ikaw kuno yung kampay dia. Oh, maraming foreigners. Mo na? Ganito lo. Kupinsan ka na ka. Yo man. Thank you. Yo man. Yeah. Damo ya turista ga. Welcome to the port. Morning. Sa window lang. 65 lang. So maong terminal sir. Kini ba? Ano? Ah, ang tinigro sa Siquijor. Oh. Wala ako di. Mong ko to sabi? Ako sa So drop off dito yung mga
passenger. Then yung mga sasakyan o motor is diretso na po dito. So all in all, I think it's one trip. Ticket sa ayaw sa dito. Wala sa diya. Wala. Ay. Oh no, nasaan na ba si Tali? So, ito yung sa amin. Dito? Habang naghihintay ng announcement ay humunap muna kami ng mga kain at sa loob mismo ng port ng Dumaguete ay maraming mga kiosk at stall po na maaari niyong mapagbilhan. At ang aming napili ay itong shawarma. At habang ako ay nagpapagawa ng shawarma ay bigla na lamang umanunsyo na maaari na kaming sumakay ng barko. Kaya larga na tayo ulit. Sa papuntang barko ay nakita namin ng isang kuya na nakamotorsiklo na punong-puno ng karga. Rusi lang sa kalam talaga. Damo dalaya ba? Morning sir, secure na. Panawagin na lang ma'am. Panawagin lang ma'am, danlog ato, pasang ko. Ay, paalala na sir, oh. Mabigat yung karga. Okay. Paalala mo doon. Video. Mabigat ang karga. Di rin lang halata sa video pero maalon po sa mga oras na ito. At parang sumasayaw ang barko sa lakas ng mga alon. Nasa full concentration mode po ako dito dahil bukod sa malakas ang alon ay madulas din ang palapag ng barko.
ayun, touchdown Siquijor. Alam nyo ba na ang Siquijor ay ang third smallest province dito sa Pilipinas? Merong mga kwento kung paano nakuha ang pangalan ng Siquijor. Merong nagsasabi na merong isang hari na si King Quixote na siyang pinanggalingan ng pangalan ng Siquijor. So it was discovered by Esteban Rodriguez and Juan Aguirre of the Legazpi expedition in the year 1565. Ito po ay kilala sa mga Spanish conquistadors o ito po ay mga Spanish and Portuguese na mga sundalo as Isla de Fuego or ang Island of Fire. Dahil noong unang panahon ang Siquijor nilalawan ng mga tutubay or fireflies sa gabi na lumilipad sa mga branches ng mga mulave trees na marami dito. First destination for our itinerary ay ang aming accommodation, which is ang Camp Aninipot. Sa mga balak na mag-book dito ay medyo mataas po yung lugar, pero very accessible naman po sa mga nagmomotor at sa mga naka 4 wheels kahit na nakakotse kayo. Ito po yung napili namin dahil unang-una sa view na makikita mo dito, mapaaraw man o mapagabi. Ito rin po ay malapit sa port ng Siquijor at higit sa lahat ito po ay mura. Isa pang kinatuwa namin dito ay mapayapa po ang lugar na ito. Malayo sa ingay ng mga tao at mga sasakyan. Meron po silang Facebook page at pwede po kayong mag-message doon. Kinuha po namin ay yung standard hut nila na may aircon for 2 persons at nasa 895 pesos po per night na may kasamang libreng breakfast. Upon booking ay kailangan nyo lang po na mag-down ng 25%. So we enjoyed our stay here and we'll definitely consider this as our option again kung makakabalik ulit sa isla ng Siquijor. Okay. Dito. Alright, so here's our view dito sa Camp Aninipot. Ayan yung room na. It's enough for us. So hindi na naman so unpack ko na. Parang yabi mo ha? Oh. Ano? Yeah. After namin magbihis, papunta kami na ngayon sa second destination namin for our Siquijor trip, which is ang Pitogo Cliff. Ito po ay ang isang kilalang lugar dito sa Siquijor. Ito po ay scenic coastal destination na makikita dito sa San Juan, Siquijor, Philippines. Named after the native Pitogo palm trees na tumutubo sa lugar na ito. So ito po ay kilala for sightseeing, photography, and cliff diving.
Para sa mo tomato lang sa isa lang isa oh. Wow. Ano nga po na pal? So to conclude the first day of our trip ay naghanap kami ng makakain para sa aming hapunan. At sa aming paglibot ay sinubukan namin ang isang karinderya na malapit sa mismong port ng Siquijor, ang Gastrom One-Stop Services and Restaurant. Masasarap ang mga luto nila at presyong karinderya din. Pagkatapos ay bumili kami ng mga chips para may makain kami doon sa aming kwarto. Sa bandang huli po ng video ay papakita po namin ang loob ng aming kwarto. Short room tour kumbaga. Anyway, kita-kits sa susunod na episode. Ciao. God bless. Humble home. Wow. The sure was. This is where we're gonna stay. Yeah, it's that simple.